North Korea binomba ng Amerika kaya pala galit na galit itong si Kim Jong-un. Pero paano nga ba ito nangyari? Yan po ang ating alamin kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Ang North Korea mga kapatid ang isa sa pinaka-kontrobersyal na bansa sa buong mundo. Pinamumunuan ito ng isang diktador na leader na si Kim Jong-un. Hindi na bago sa marami na ang bansang ito ay patuloy na bumubuo ng mga sandatang nuklear, ngunit ang mas pinangangambahan ay ang kanilang sunod-sunod na mapanghamong paglulunsad ng mga ballistic missile. Makailang beses nang pinuna at binigyan ng babala ng Amerika ang North Korea hinggil sa kanilang mga sandatang nuklear, ngunit animoy nagbibingi-bingihan lamang ito at binantaan pa ang US na hindi sila mag-aalinlangan na gamitin ang kanilang sandatang nuklear laban sa Amerika. Maliban sa nagpapatuloy na digmaang nangyayari sa Ukraine, tumitindi rin ang tensyon na nagaganap ngayon sa Korean Peninsula at South China Sea. Ayon sa mga ulat kapatid, makailang beses nang sinubukan ng North Korea ang kanilang mga ballistic missile simula noong September. Ang mga paglulunsad na ito ay nagdulot ng alarma sa rehiyon kung saan ang Amerika, South Korea at Japan ay tumugon sa pamamagitan naman ng paglunsad din ng missile at magkasanib na malawakang pagsasanay militar. Pinakilos na rin ng US ang kanilang isang aircraft carrier at idineploy ito malapit sa peninsula na siyang lalong hindi nagustuhan ng North Korea. Batid natin kapatid kung anong kapasidad mayroon ang Estados Unidos pagdating sa pakikipagdigmaan. Alam din naman ng bansang ito kung hanggang saan ang ibubuga ng North Korea. Sabihin na natin na maraming ang sandatang nuklear ang North Korea, pero wag din nating isantabi na ang Amerika ay higit na mas maraming ganitong armas kumpara sa kanila. Ngayon ang tanong mga kapatid, bakit nga ba galit na galit itong North Korea sa Estados Unidos? Ano ba talaga ang kanilang mortal na kasalanan sa bansang ito? Kung ating babalikan ang kasaysayan sa Korea mga kapatid nung hindi pa ito nahati sa dalawa, dito magsisimula ang matinding galit ng North Korea sa Amerika. Noong una, wala naman talagang North at South Korea. Matagal na panahon na iisa ang bansang ito, iisa ang kanilang ginagamit na wika at kultura malayo sa nakikita natin ngayon. Nang sumiklab ang First Sino-Japanese War noong 1894 hanggang 1895, digmaan ito sa pagitan ng China at Japan kung sino sa kanilang dalawa ang mamamahala sa buong Korea. Yamang ang Japan ang mayroong mas malakas at modernong militar sa panahong iyon. Walang kahirap-hirap na tinalo ng mga Hapon ng China. At pagsapit ng 1910, formal na idinagdag ng imperyo ng Hapon ang Korean Peninsula sa kanilang nasasakop na mga lupain. Nang matalo naman ng Estados Unidos ang Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig, sila naman ang nagkaroon ng kontrol sa lahat ng lupang sinakop ng mga Hapon, kung saan kasama rito ang Korea. Ngunit sa panahong iyon, nagsimula ng magpakalat ng sundalo ang Soviet Union sa hilagang baybayin ng Korea. Sa pangamba ng Amerika na tuluyan ng masakop ng Soviet ang buong Korea, agad silang nag-atas ng dalawang opisyal upang magtakda ng hangganan o border sa Korea. Sa pamamagitan ng isang mapa kapatid na pagkasunduan ng Amerika at Soviet Union na hatiin ang Korean Peninsula gamit ang 38 parallel. Ito yung guhit sa globo na may sukat na 38 degrees pahilaga mula sa ekwador ng daigdig. At dahil sa kasunduan na iyon, sinimula ng salakay ng Soviet ang buong North Korea at napasuko ang lahat ng Hapon na naroon, samantalang ang mga nasa South Korea ay napasuko naman ng mga Amerikano. Nang mapasakamay na ng Unyong Soviet at Estados Unidos ang Korea, naisa na nilang magkaroon ito ng pambansang eleksyon upang pag-isahin ang bansa. Subalit ang naging problema ay hindi nila pinagkakatiwalaan ang isa't isa sapagkat nais ng Amerika na maging demokratiko ang buong Korea. Gusto naman ng Soviet Union na ito'y maging komunista. Dahil doon, hindi nila napag-isa ang North at South Korea. At upang pamunuan ng South Korea, inatasan ng Estados Unidos ang isang anti-communist leader na si Syngman Rhee na maging kauna-unahang pangulo. At noong May 1948, pinahayag nila na ang South Korea ay ganap ng isang bansa. Sa kabilang panig, inatasan ng Soviet Union ang lolo ni Kim Jong-un na si Kim Il-sung na maging isang bagong leader ng North Korea. Ngunit bago iyon, si Kim Il-sung ay nagsilbi sa digmaan bilang isang commander ng Red Army ng Unyong Soviet. Nang maluklok sa pwesto si Kim Il-sung, kinastigo niya kaagad ang lahat ng oposisyon, lalo na yung nagtataguyod ng kapitalismo. Inumpisahan niya ring lasunin ang paniniwala ng kanyang mga kababayan at binigyan ng labis na pagpaparangal ang kanyang sarili at isa-isang ipinatayo ang kanyang mga bantayog at monumento sa buong North Korea. Pagsapit ng taong 1950, sumiklab ang Korean War nang puwersahang sakupin ng North Korea ang South. Layunin kasi ni Kim Il-sung na mapag-isa ang Korea sa ilalim ng pamamahalang komunismo.
Sa digmaang ito, nasangkot ang United Nations para protektahan ang South Korea. Pero bago iyon, halos masakop na ng North Korea ang buong South Korea hanggang sa unti-unti na itong nabawi ng tropa ng UN. Patuloy na napatras ng tropang Amerikano at mga South Korean ang kalaban. Determinado din silang lagpasan ang 38 parallel upang tuluyang sakupin ang North. Ngunit nagbabala ang China na sasali sa digmaan kung gagawin ito ng Amerika. Hindi pinansin ng US ang banta ng China at tulad ng kanilang sinabi, sumali nga ang mga ito sa digmaan at nagpadala ng mga tropa upang sumuporta sa North na siyang nagpatras sa mga Amerikano pabalik sa border. Ayon sa kasaysayan kapatid, hindi biro ang ginawang pag-atake ng US Air Force sa North Korea. Ginawa nilang impyerno ang mga syudad nito sa pamamagitan ng pagbagsak ng napakaraming bomba na umaabot ng hanggang sa 635,000 na tonelada. Hindi pa kabilang ang pinaulan nilang 32,557 na tonelada ng napalm. Lahat ng nakikita ng mga piloto ng eroplanong pandigma ng Amerika na nakatayo sa kalupaan ng North Korea ay kanilang binigwasan. Winasak nila ang mga naglalakihang irrigation dam na nagresulta ng malawakang pagbaha na siyang labis na puminsala sa mga kabahayan at mga pananim sa lugar. Napakabagsik ng ginawang pambobomba ng Amerika kapatid, katunayan sa tindi ng pinsala ng pag-atake. Nagreklamo na ang mga Air Force Commander na wala na silang nakikitang kahit na isang target sa lugar. Umabot ng halos 5 milyon ang nasawi sa magkabilang panig, ngunit mas marami ang nalagas na buhay at mas matindi ang naging pinsala sa North Korea. Paglipas ng maraming taon mula nang mangyari ang digmaang iyon, halos kinalimutan na ng mundo ang malagim nitong kaganapan. Pero para sa rehimeng Kim, ang bangungot ng nakaraan ay hinding-hindi niya pwedeng kalimutan. Ngayon mga kapatid, upang isisi ng mamamayan ng North Korea sa Amerika ang lahat, isang propagandist ni Kim Il-sung ang gumawa ng propaganda kung saan binago niya ang kasaysayan ng Korean War at pinaniwala sa mga tao na ang South Korea na tinutulungan ng Amerika ang nagpasimula ng digmaan. Matatagpuan din sa Pyongyang ang isang museo kung saan makikita doon ang ginawa nilang kasaysayan na nagpapakita kung gaano pinagmamalupitan ng mga sundalong Amerikano ang mga North Korean. Madalas itong pinupuntahan ng mga estudyante dahil kabilang ito sa kanilang anti-US class. Sa totoo lang kapatid, tulad ng sa Japan at Vietnam, sa makabagong panahon, tanggap at matagal na sanang nalagpasan ng mamamayan ng North Korea ang nangyari sa kanilang bansa. Ngunit sa pansariling dahilan ng kanilang leader at uhaw sa kapangyarihan, hanggang sa kasalukuyan nananatili pa rin silang baon sa anino ng nakaraan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!